Mga mahal kong taga-subaybay, Sara Duterte, desperado na. Biglang nagwala, violente na ang galawan, ayaw magpaawat. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi na naman ho itong galawan ni Sara Duterte, sapagkat nagwawala na naman ho. Dito sa kanyang pagwawala ay naghahamon pa siya, ayaw ho magpaawat, at ang gusto niya ay madugong laban. Mga kaibigan, anak ng katakot-takot, matindi ho ito't violente na, sapagkat dito sa sinasabi niya na madugong laban, bloodbath, ay gusto pong mangyari ni Sara Duterte. Tama po ba yan, mga kaibigan? Isang vice presidente ka, makikipaglabang ka, naghahamon ka ng away, at nagwawala ka. Tama po ba yan, mga mahal kong taga-subaybay? Gusto ko munang kunin ng inyong panig. Ano po ang masasabi nyo dito sa pagwawala ni Sara Duterte at naghahamon ng madugong laban? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ito po ba ay nasa normal pang pag-iisip? Bago po ihatid sa inyo ang complete details nito, pakilike po ang video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Violente na, desperado, nagwawala, violente ang galawan ho ni Sara Duterte. Hindi po ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po ako, patapusin hanggang dulo ang vlog na ito, at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Maraming salamat po. Ito na, violente ho ang galawan dito ni Sara Duterte. Ayaw magpaawat, gusto niya ay madugo na laban. Aba, ito ba ay nasa tamang pag-iisip pa? Ito ho. Umaasa ang Malacanang na hindi literal na bloodbath ang nais ipahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang naging pahayag sa kanyang impeachment trial. May pagka-violente raw kasi ito. Lawyers, okay naman sila. They would not want a trial as lawyers. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ayan mga kaibigan, maliwanag po. Ang gusto po ni Sara Duterte ay bloodbath na laban, madugo na laban. Isang istorya na gagawin na madugo. Aba, ay talagang nasobrahan na ho ito ng talino. Desperado na. Tama po ba naman yan, mga kaibigan? Ituloy po natin kung ano ang sagot ng Malacanang dito sa hamon ni Sara Duterte. At saka po natin magbigay ng anumang poll commentary dito. Ito po ang sagot ng Malacanang. Talaga. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Ayun mga kaibigan, sagot ng Malacanang, di po ba? Kapag ganyan ho, na ikaw ay hinalal ng taong bayan, sana naman ay hindi ganyan ang dapat ay ugali, na ika nga po'y nagsisiga-sigaan. Ito po ay isang uri ng pagwawala, mga mahal kong taga-subaybay. Ang dami ho na nagbibigay ng anumang public opinion. Kahit saan ako umikot na social media, malalaking stream media, kahit dito po sa aking YouTube channel, na nagagalit sila kay Sara Duterte, pepera ang kanilang mga tagasunod, na ang sabi nila ng taong bayan na itong galawan ni Sara Duterte ay isang uri ng pagwala, na yan
ay sinundan din ng Malacanang dahil ang sabi ng Malacanang sa pamamagitan ng inihatid ni Undersecretary Claire Castro, itong si Sara Duterte ay isang bayolenteng babae. Pag sinabing bayolente yan anumang oras, anytime, kapag nagustuhan na magwala, magalit o anumang hamon ang hamunin ay pwedeng gawin Yan ang kalakaran ng galawan ni Sara Duterte. Matindi, di ba? Okay, ituloy po natin. Ito pa. Giniit ni Congresswoman-elect Laila de Lima na hindi umano isang show of brute force ang impeachment trial kundi isang sagradong proseso sa pagkamit ng pananagutan. Wala raw lugar dito ang kaguluhan, drama o anumang eksena tulad ng sinisimulan umano ng kampo ng bise. Para kay VP Sara, isa umanong glorified disqualification case ang impeachment trial laban sa kanya. Hindi raw ito tungkol sa confidential funds ng kanyang opisina, kundi tungkol sa 2028 elections. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na sona ng Pangulo, posibleng umpisahan ang impeachment trial. Mga kapatid, ako Ayun, napakaliwanag mga kaibigan, at maging itong si De Lima na tatayo na prosecutor ay nagsalita din Tama nga naman ang sinabi niya. Mas magandang ang tunay talagang mangyayari dito, mga kaibigan, ay isang balitaktakan ng argumento para mahukay ang buong katotohanan. Yan dapat ang mga galawan ni Sara Duterte na kanyang pinaglalaban dito. Yan ang sarap pakinggan sa isang namumuno na binuto ng taong bayan nang kapag nililitis o sumasalang sa ganyang problema katulad ng impeachment ay hindi dapat daanin sa dahas. Ba't kakaiba ito? Itong kay Sara Duterte, ang gusto niyang padanakin at ang gusto niyang mangyari ay itong tinatawag niya na bloodbath, dumanak ang dugo o anong pandadanak, mga kaibigan, na karahasan. Marami yung ibig sabihin nito, bloodbath. Katulad nga ng nasabi ng Malacanang, violente na ang galawan ni Sara Duterte. So ano po ang masasabi nyo dito sa gustong mangyari ni Sara Duterte na ito isang uri ng pagwawala? Mga kaibigan, dyan po sa comment section, karapatan nyo na magbigay ng anumang public opinion. At siyempre dito ko bibigyan po natin ng anumang pagsusuri ito, kahit hindi ako ng taong bayan, napakadami ang nagsisiwalat ng kanilang kalooban na dapat kung ano ang itinakda na panahon dito ay litisin si Sara Duterte upang nang sa ganun matapos na ito. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, so walang problema. Di po ba? Ba't nang makikita po natin sa turo ng matibay na ebidensya, napakalaki ang kasalanan nito sa Republika ng Pilipinas dito sa usapin ng confidential funds. Abangan po natin ito, mga kaibigan. Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, Sara Duterte, desperado na biglang nagwala, violente na ang galawan, ayaw magpaawat. Kung pagbabasihan po natin, iyang ibinahagi ko po sa inyo na may nitrit pa na balita. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.